ng pag-aaral natin sa Christian Holiness. Napag-aralan na po natin yung mga nakaraang topic tungkol sa sins about death. At ngayon po ang pag-aaralan natin ay tungkol sa Decalogue o yung tinatawag nating 10 utos ng Diyos, no? Bilang standard ng ating pamumuhay. So tayo po muna ay manalangin sandali. Amang makapangyarihan sa lahat, napakabuti mo po sa bawat isa sa amin. Pinahayag mo, O Diyos, ang iyong kabanalan sa amin sa pamamagitan ng iyong kautusan, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay makilala ka pa namin ng lubusan, Panginoon, at makilala din po namin ang aming mga sarili sa iyong harapan, Panginoon. Patnubayan mo po ang bawat isa sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang pag-aaral po natin ay ang tinatawag nating Decalogue o yung 10 salita, no, na mas ginamit sa Biblia na 10 utos, no. Sabi rito sa chapter 7 verse 12 ng aklat ng Romans, so the law is holy and the commandment is holy and righteous and good. So ang batas daw po ay banal, ang utos ay banal at matuwid at mabuti, no? At sa buhay po natin, meron tayong tinatawag na standard para ma-define natin yung ating pagiging banal o yung pagiging matuwid. Na kung wala nun, ay wala tayong masasabing, hindi natin masasabing holy ang ating pamumuhay. Kasi kailangan natin ng tinatawag na standard. Meron tayong dapat na pamantayan. At syempre, ang pamantayang ito, lalo na kung ang titingin sa atin bilang taong nagsasabing banal, ay Diyos mismo ang tumitingin. Kaya marapat lang na ang maging standard natin ay ang kautusan mismo ng Diyos, no? Marami kasing standard ang ang sinasabi ng mga tao. Ito nga nakalagay rito, yung konsensya, no? Sabi rito, it cannot be individual conscience alone, no? Kasi ang konsensya ng tao ay hindi sapat na batayan para masabi mong ang tao o ang Kristiyano ay banal sa kanyang paningin, no? Ang mga Muslim, meron silang sariling kabanalan pero gumagawa sila ng masama. Para sa kanila ay mabuti yun. Ang konsensya kasi ng tao ay naikokondisyon, no? Naikokondisyon yung isang bagay na masama na ang tingin nila roon ay mabuti, no? Doon sa aklat ng mga hukom sa chapter 21 verse 25, masabi rito, nang mga araw na yaoy walang hari sa Israel, ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. Mahirap sa isang lipunan o sa isang bansa na walang namumuno, walang gobyerno, no? So ang sabi rito, ginagawa ng bawat isa ang matuwid sa kanyang sariling mga mata. Yung bagay na ginagawa nila ay ayon sa personal na standard. Kaya dito ay makikita natin, sinasabi rito sa Judges chapter 21, na merong anarchy. Okay? Kung ano yung gustong gawin ng tao, ay malaya niyang gawin. Kasi wala namang batas na nagbabawal sa kanya na gawin yun. At sa bansang Amerika, nagkaroon yan, no? Bago nabuo yung bansang Amerika, ay anarchy muna, no? Bago nagkaroon ng tinatawag na presidency. Okay? Kasi yung bansang Amerika ay nagmula sa iba't ibang mga bansa at nagtipon-tipon doon, no? At halos karamihan sa kanila ay nasa England. Pero bago nangyari yon, ay nagkaroon dahil wala ng gobyerno, ay ginagawa nila yung matuwid ayon sa kanilang sariling pananaw. Kaya hindi pwedeng walang gobyerno, no, na nagro-rule para sa kaayusan ng isang bansa. So dahil nga ang konsensya natin ay hindi pwedeng maging batayan ng konsensya ng kabanalan dahil
dahil iba-iba ang kondisyon ng ating konsensya, so hindi ito sapat para maging batayan ng ating matuwid at banal na pamumuhay. Hindi rin masasabing hindi rin ito pwede sa tinatawag nating moral majority, na kung ano lang yung sinasabi ng nakakarami, yun na yung matuwid, no? Hindi ito paramihan ng nagsasabi ng mabuti. Okay? Hindi magiging standard ng ating matuwid na pamumuhay yung dami ng nagsasabi, no? Na mabuti ito o masama yan, no? Kaya sabi rito, this leads to normality as a measure of the normative. Pagka ganon, yung ginagawa nila na yun ang magiging batayan ng ating moralidad o ng kabanalan, nagiging normal na yun, no? Yun ay nagiging measure ng tinatawag na normative. Kaya hindi pwedeng sa pamamagitan lamang ng tinatawag na moral majority. Okay? Ang supreme standard natin ay ang Diyos. Okay? Now, ang tanong, how do you know it is of God? Ang sabi sa Leviticus chapter 19 verse 2, salitain mo sa buong kapisanan ng mga anak ni Israel at sabihin mo sa kanila, kayo'y magpakabanal sapagkat akong Panginoon ninyong Diyos ay banal. Okay? So, ibig sabihin, ang standard talaga ng holiness ng bansang Israel na binigay sa kanila ay yung kabanalan mismo ng Diyos. At yun ang iniuutos sa kanila na kanilang gawin dahil ang kanilang Panginoon ay banal. Ganon din ang sinasabi sa 1 Peter 1:15, ngunit yamang banal lang sa inyo'y tumawag, ay mangagpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. So hindi lamang pinipili yung mga bagay na dapat pakabanalin sa sarili, no? Kundi sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Kasi ang Diyos nga, sa kanyang kabuuan, siya ay banal. Ngayon, ano ba ang Decalogue o ano ba talaga yung tinatawag nating Decalogue, no? Ang salitang law, no, ay tumutukoy sa kabuuan ng Biblia, yung Old Testament. Ang ibang ano diyan, yung ibang mga sinasabi diyan ay ito'y tumutukoy sa Mosaic Law, no? Ang Mosaic Law kasi ay yung mga kautusan ni Moises na nahahati sa tatlo. Ito yung moral law, ceremonial law, at yung judicial law. At yung judicial law ay nauuko lamang para sa kanilang bansa. At yung salitang law, kung minsan ay tumutukoy din doon sa limang aklat lamang ni Moises, no? Yung tinatawag nating Pentateuch, Genesis, Leviticus, Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy. Pero dito sa ating pag-uusapan ay yung Decalogue na sinasabi mula sa salitang Deca, no? Nang ibig sabihin ay 10 at yung log ay salita. Ito'y tumutukoy sa tinatawag nating 10 utos. Okay? So pag pinag-usapan natin ng Decalogue, ito'y tumutukoy sa 10 utos. Sabi sa Deuteronomy chapter 4 verse 13, at kanyang ipinahayag sa inyo ang kanyang tipan na kanyang iniutos sa inyong ganapin. Sa makatuwid bagay ang 10 utos at kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato. So binanggit diyan talaga yung salitang 10, no? Kasi marami nagsasabi, bakit ganyan lang ang utos ng Diyos, 10 lang? Parang kulang, no? Kung babasahin natin yung aklat ng Exodus hanggang doon sa Deuteronomy, maraming mga utos doon na nakasummarize doon sa 10. Halimbawa, yung bawal magnakaw. Pinalawak yung tungkol sa pagnanakaw, na tungkol sa pagnanakaw ng baka,
tungkol doon sa mga pagnanakaw ng mga pag-aari ng iba. So yung salitang magnakaw ay tumatalakay na sa napakaraming uri ng pagnanakaw. Ganon din yung pagpatay, no? Sa 10 utos, huwag kang papatay. Ito na yung summary ng lahat ng uri ng pagpatay. Pero pag binasa natin yung aklat ni Moses, binabanggit doon yung mga pagpatay ng hindi sinasadya, mga pagpatay na pinagtanggol mo yung sarili mo, at kung ano-ano pang uri ng pagpatay. Okay? So, pumapasok yun sa judicial law. Okay? Oo. Kasi, ang bansang Israel ay binuo para maging isang bansa nga sila at kailangan nila ng batas. So, lahat ng batas sa judicial law ay hango sa Decalogue o sa 10 utos. Ito yung natatanging material na ang Diyos ang nagsulat mismo, no? Sabi sa Exodus chapter 31 verse 18, at kanyang ibinigay kay Moses pagkatapos na makipagsalitan sa kanya sa ibabaw ng bundok ng Sinai ang 2 tapyas ng patotoo na mga tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. So, ito lamang sa lahat ng ibinigay ng Diyos, ito lamang yung kanyang siya mismo yung sumulat nito, no? At nakita natin yung pangyayari nung si Moses ay nasa bundok ng Sinai at naiwan sila Aaron at yung iba pang mga at yung buong Israel doon sa ibaba, no? Naiinip sila bakit ang tagal ni Moses doon, kaya gumawa sila ng ginto, no? Na yung Baal na sinasabi. At pagbaba ni pinangunahan pa nga ni Aaron yun yung pagpagawa ng inapprove ni Aaron yung pagpapagawa ng Diyos-Diyosan nila, no? Nag-ipon sila ng mga ginto. At nung makita ni Moses yon, ay nagalit siya. Kaya ibinalibag niya yung 2 tapyas na bato, nabasag yon, no? At ang ginawa ng Diyos, isinulat uli yun. Sinulat uli ng kanyang mga daliri yung 10 utos. Sa Deuteronomy sa 5 verse 22, ang mga salitang ito ay sinalita ng Panginoon sa buong kapisanan ninyo sa bundok, mula sa gitna ng apoy, sa ulap, at sa salimuot na kadiliman, ng malakas na tinig, at hindi na niya dinagdagan pa. At kanyang isinulat sa 2 tapyas na bato, at ibinigay sa akin. Ito po yung sinabi ni Moses doon sa Israel, na ibinigay sa kanya ng Diyos yung 2 tapyas na bato, na yun ang magiging standard ng kanilang holiness. At dito sa chapter 9 ng Deuteronomy uli, sa verse 10, at ibinigay sa akin ng Panginoon ng 2 tapyas na bato na sinulatan ng daliri ng Diyos. At sa mga yaoy nasusulat ang ayon sa lahat ng mga salita na sinalita ng Panginoon sa inyo sa bundok, mula sa gitna ng apoy ng araw ng kapulungan. Okay? So, ito lang talaga yung utos ng Panginoon na siya mismo yung nagsulat. The Decalogue is the most important summary of God's moral standard for mankind. So, hindi lamang ito nauukol sa bansang Israel, kundi sa lahat ng mga tao, no? Although ang ito ay binigay niya unang-una sa bansang Israel, pero ito ay meant para sa ating lahat, para maging standard ng ating moralidad. It is not just for Israel. Sabi rito sa Romans 3:19, no? Kasi yung kasalanan ng buong mundo ay
makikita sa pamamagitan ng mga utos. Makikita natin doon yung ating mga pagsuway sa pamamagitan ng utos. Sabi rin sa 3:19 ng Romans, ngayon ay nalalaman natin na ang anumang sinasabi ng kautusan, yaon ay sinasabi sa nangasa ilalim ng kautusan upang matikom ang bawat bibig. At ang buong sanglibutan, no? Ito sa buong sanglibutan ng binabanggit, ay mapasa ilalim ng hatol ng Diyos, sapagkat sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkilala ng kasalanan. So, pag ang tao ay namatay at siya ay hindi kumikilala sa Panginoon at mahaharap siya doon sa hukom ng lahat, no? Ang sabi ron sa ibang talata sa Romans, matitikom ang bawat bibig. Ibig sabihin, wala kang maikakatwiran sa Diyos. Hindi ka na makakapagkaila dahil ito nakalagay sa kanyang kautusan kung ano yung uri ng kasalanan ang nalabag mo sa harap ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng gawa ng kautusan ay walang laman na aariing ganap, no? Dahil ibinigay ang kautusan para makilala nating muli, makilala nating lalo ang ating mga kasalanan. So Jesus summarized the greatest commandments in the 2 tablets of law. Okay, sabi rito sa Matthew 22 verse 35, at isa sa kanila na tagapagtanggol ng kautusan ay tinanong ng isang tanong upang siya'y tuksuhin, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kanya, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. Ang pangalawang katulad nito, ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito, nauuwi ang buong kautusan at ang mga propeta. So, ang 10 utos ay na-summarize doon sa dalawa, no? At ito ay yung pagmamahal natin sa ating unang-una sa Diyos at ang pangalawa ay sa ating kapwa. Ngayon, ano ba itong binding authority of the Decalogue? Bakit tayo nakatali dito, no? Bakit itong Decalogue ay yung nakaano tayo sa kanya, yung hindi pwedeng mahiwalay ka sa kanya, no? Kasi mayroong mga Christians na nagsasabi, ito po yung isa sa mga medyo dapat nating matalakay na mga paksa, lalo na pag pinag-usapan yung yung 10 utos o yung moral law, no? Yung moral ay yung 3 utos, yung mga kautusan ni Moises, tulad halimbawa itong moral law, ceremonial law at judicial law, yung dalawa po ay na-abrogate, ano? Itong judicial law, hindi naman ito para sa atin, kundi para sa kanilang bansa. Pero itong ceremonial law ay natapos nung yung ating Panginoon ay ipinako na sa krus, no? Siya kasi yung kahuli-hulihang tupa, no? Yung Lamb of God na sa pamamagitan niya ay matatapos lahat yung ceremonial law. Kasi lahat ng ginagawa sa Old Testament na paghahandog para sa mga kasalanan, siya ang inilalarawan nun. Kaya nung dumating na yung totoo at natapos niya yung kanyang misyon, natapos na rin yung ceremonial law. Pero itong 10 utos ay patuloy pa rin, no? Kasi mayroong mga nagtuturo na sa New Testament daw ay wala nang 10 utos. Okay? Totoo na ang 10 utos ay na-abrogate sa atin o napawalang bisa. Pero sa paanong paraan ito napawalang bisa?
Kasi sabi ng banal na kasulatan, hindi na raw tayo nasa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. At dahil doon sa kaisipan na yon, wala na ring kautusan kasi nasa ilalim tayo ng biyaya. Ngayon, ito, dapat maging maliwanag po sa atin ito. No? Ang abrogation o yung pagpapawalang bisa ng 10 utos, hindi yung 10 utos mismo, no? Kundi yung bisa nun. Ano yung bisa nun? O ano yung dinadala nun ng 10 utos? Kung bakit walang bisa ito sa atin, para sa ating kaligtasan, no? Yung 10 utos na hindi natin nasunod, ito yung utos na gagamitin ng Diyos para tayo hatulan. Okay? Kasi ito yung magsasabi kung anong kasalanan meron tayo. So, ang sumunod ay ang ating Panginoong Hesus. Nung nasunod ito ng ating Panginoong Hesus, dahil siya ang ating representative, nasunod na rin natin yung utos. Okay? So, sa ganong kaisipan, hindi na tayo under ng law. Ang tinapos ng ating Panginoon ay yung sumpa noon, sumpa. Yung isinisigaw na sumpa noon para sa atin. So, dati ito yung law at ito tayo. Nung nasunod ng ating Panginoon yung law para sa atin, naging kapantay natin ang law. Hindi tayo under ng law, kundi kapantay natin ang law. So ito ngayong law, ito yung kaagapay natin sa ating paglakad para sa bagong pamumuhay. Ngayon, na-abrogate ba yung law? Hindi. Kundi andiyan pa rin ang kaagapay natin yan. Pero hindi tayo under niyan, no? Kaya hindi tayo titignan sa pamamagitan ng law, kundi sa pamamagitan ng biyaya ng ating Panginoong Hesus. Sabi nila, it was only for the Old Testament people of God. No? Para lang daw yan sa mga Old Testament people. Superseded now by the law of Christ. Parang natabunan na ito ng law of Christ. Kasi ang law of Christ ay tungkol ay pag-ibig, di ba? Yun ang sabi nila, no? Pero gaya ng pinaliwanag natin nung una, ito ay kapantay natin, no? Tayo ay nasa ilalim ng biyaya at ito ay kaagapay natin bilang sa paglakad natin bilang mga Kristiyano. Sabi sa Romans 3, at doon ho sa huling bahagi ng Romans, sabi sa verse 31, Romans 3:31, kung gayon, pinawawalang saysay ba natin ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So, maliwanag po ba yun? Hindi tayo under ng kautusan dahil hindi na tayo under ng sumpa. No? Pinalaya tayo ng Diyos sa sumpa ng kautusan, sabi sa Galatians. Pero, hindi nawala ang kautusan. Andiyan pa rin yung moral law, kaagapay natin, no? At ito yung tinitignan natin para maging standard ng ating pamumuhay. Okay. Pangalawa, a contrast is made between law and grace. Grace being the New Testament dispensation. Ito po yung sinasabi ng mga taong naniniwala na wala na yung 10 utos kasi pag binasa natin yung hindi ko po na ilagay diyan doon sa John chapter 14
Nakalimutan ko tuloy. Nakalagay doon, wala sa ko tuloy law came by Moses, but grace and truth came through Jesus Christ. Hindi ko matandaan kung anong talata yun eh. So doon sa mga ganung sa ganung talata, yun ang ginagamit nila para isipin nila na nagkontra ang law at grace, no? Hindi po nagkokontra ang law and grace. Unang-una, yung salitang but, kasi may nakalagay na salitang but doon eh. Pero doon sa Hebrew Bible, walang nakalagay, sa Greek Bible, walang nakalagay na but o ngunit, no? So hindi ito pinagkokontra, no? Sino po may nakakaalam nung ano na 'yon? Ito sa verse 17, no? John 1, verse 17. Sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. So walang salitang ngunit o tawag dito, yung conjunction na nagpapahiwatig ng contradiction, no? Kundi sabi rito, sapagkat ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Kasi ganito po yung explanation doon, no? Yung kautusan, nung bumaba si Moses doon sa bundok, hindi siya matignan ng mga tao. Kasi nagluluwalhati yung kanyang muka, no? Kaya hindi siya matignan ng mga tao ng Israel. Sabi sa Corinthians, yung luwalhating iyon ay lumilipas. Kasi kailangan pang magtakip ni Moses ng lambong para hindi masilaw yung mga tumitingin sa kanya. Nung dumating yung biyaya na mas lalong maluwalhati, yung liwanag ay natalo ng mas maliwanag. Okay? Nakuha niyo po bang ibig sabihin? So yung salitang ibinigay sa pamamagitan ni Moises ang kautusan, ang biyaya at ang katotohanan ay dumating sa pamamagitan ni Hesukristo. Hindi ito contradiction, kundi pagkukumpara ng dalawang luwalhati na yung isang luwalhati ay natatabunan ng isang mas lalong maluwalhati. Okay? So hindi po yun contradiction. So hindi dapat pinagkukumpara o binibigyan ng contrast yung law at grace. Dahil kung walang law, hindi natin makikita yung biyaya. Nabanggit nga kanina sa preaching, pag sumasagana ang kasalanan, ay lalong sumasagana ang biyaya. Okay? Hindi talaga matatalo yung biyaya. So, walang contrast doon sa law and grace. Kundi sa pamamagitan ng law, ay lalong nagiging biyaya ang biyaya. Pangatlo, the law has given way to the motive of love and should guide actions, not the law. Okay. Paliwanag po ni Pastor Noel, ang motibo daw dapat natin, kaya parang nabanggit din kanina sa preaching yun, yung motive. Ang motibo natin ay pag-ibig sa kapwa. Pero ang nagbibigay ng direksyon ay yung law. Ano ba
ba ang gagawin mo sa kapwa mo kung siya'y iniibig mo? O di ibigay mo yung mga ganito, no? Bigay mo yung mabuti sa kanya at yun ay pagtupad sa kautusan. Kung ang motibo ay pag-ibig, ang damdamin natin para sa ating kapwa, tayo'y umiibig sa ating kapwa, pero ang magbibigay ng direksyon sa atin para gawin yung mga bagay na gusto natin sa ating kapwa ay yung law. Para ka nagpupunta sa isang lugar na gusto mong makita ang iyong mahal sa buhay, pero hindi mo alam yung direksyon kung paano ka pupunta ron. Ando doon na yung motibo mo na gusto mo siyang puntahan. Pero kailangan mo ng direksyon. At ito yung law. Nakuha po ba ang... So, yun yung binding authority of the Decalogue. Na tayong lahat ay nakatali doon, na kailangang masunod natin ang kautusan kung gusto nating maipahayag ang magkaroon ng tuloy-tuloy na kabanalan. Okay. Si Kristo mismo ay nag-appeal sa law, no? Yung ating mismong Panginoon sa chapter 5 verse 17. Huwag ninyong isiping ako'y naparito upang sirain ang kautusan o ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. Okay? Kasi nung nagsasalita siya ng Beatitudes doon sa maraming mga tao, marami ring marami ring mga Pariseyo na iniisip nila na naparito si Jesus Christ para yung mga kautosang inaano ng mga Pariseyo ay sisirain na ng ating Panginoon. Kaya sabi niya, huwag niyong isiping ako'y naparito para sirain ang kautusan at ang mga propeta. Ako'y naparito hindi upang sirain kundi upang ganapin. So si Jesus Christ mismo ay nag-appeal siya doon sa kautusan. Sa Ephesians 6:1, sabi rito, mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Igalang mo ang iyong ama at ina na siyang unang utos na may pangako upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. So hindi lamang yung ating Panginoon ang nag-appeal sa law, no? Kundi yung kanyang apostol. At sabi rito, siya ay nag-appeal din siya sa law doon sa ikaapat na utos, no? Magsitalima kayo sa inyong mga magulang sapagkat ito'y matuwid. Okay? So instead of grace abrogating the law, it establishes the law by faith. So sa halip na matakpan o ma-abrogate ng biyaya ang kautusan, lalo pa nitong pinagtitibay ang law sa pamamagitan ng pananampalataya. Ito po yung nabasa na natin kanina, no? Niwawalan kaya nating kabuluhan ng kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya? Pag sinabing pananampalataya, ito'y by grace, no? Dahil ba sa ating pananampalataya ay baliwala na yung kautusan? Hindi, no? Pinagtitibay pa nga natin lalo ang kautusan. Love is motive from the Old Testament to the New Testament. Yan, simula't simula pa, ang pinaiiral talaga ng Panginoon ay yung pag-ibig sa ating kapwa. Marami tayong mababasa sa Old Testament na yung pagmamahal sa kapwa palagi ang motive, no? Pagmamahal sa Diyos. Kung matatandaan natin yung mga taga ibang lugar, no? Mga taga-ibang lugar na napunta roon sa Israel, ituring natin silang i-treat natin sila ng maganda. Yun ang pinag-uutos ng Panginoon. Doon sa book ni Ruth, no? Si Ruth, naalala natin,
na hindi siya isang Israelite, isa siyang Moabite, di ba? Pero itinuring siya na maganda ang sa kanya. Maganda yung trato sa kanya nung kanyang naging asawa. Okay? So marami sa Old Testament na simula't simula pa ay ang motibo dapat ay ang pag-ibig. At yung law, ito rin yung directive, no? Ito rin yung magsasabi sa iyo, sa kanila, kung ano yung dapat nilang gawin sa kanilang kapwa. Sabi sa Romans 13 verse 9, sapagkat ito, huwag kang mangangalo niya, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mananakim, at kung mayroon pang ibang utos ay nauuwi sa salitang ito. Sa makatuwid bagay, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng sa iyong sarili. At ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. So, sabi ni nung isang Puritan, no, sabi ni Pastor Noel, kinote niya, love is the heart of the law. Without love, law is dead. Okay? Ang puso ng kautusan ay ang pag-ibig. Kung walang love, law is dead. The law is the eye of love. Without law, love is blind. Kaya sinasabi ro sa 1 Corinthians chapter 13, ialay mo man ang iyong katawan, no? Ihandog mo man. Kung wala ka namang pag-ibig, walang pakinabang sa atin, no? So importante ang pag-ibig. At ang directive ng pag-ibig ay ang kautusan. Kaya sabi rito ni Pablo, huwag kang mangangalo niya. Nag-appeal siya sa law, no? Huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw. Yun ang kanyang binanggit. Kung gusto mo talagang ipakita yung pagmamahal mo sa iyong kapwa, gawin mo ito. So, sabi po rito na dapat nating pag-ingatan. To discard the law is to be without standard to define sin and holiness. Kung babaliwalain natin yung law o isang tabi na natin ito, wala na tayong standard para ma-define natin kung ano yung kasalanan at masabi kung ano ba yung kabanalan. Sabi sa 1 John 3:4, ang sino mang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. May tanong po ba? Ang gumagawa ng kasalanan ay sumasalangsang sa kautusan. Kasi sabi nung iba, ang tao ay maliligtas hindi sa pamamagitan ng pagsunod o pagsuway sa kautusan. Merong mga ganong paniniwala po, no? Ang kasalanan ng tao sa panahon ngayon ay ang hindi pagsampalataya. Ayun. Hahatulan ka hindi dahil sa iyong pagsuway sa kautusan, kundi dahil sa hindi pagsampalataya. Yun lang. Which is wrong. May tanong po? May gusto kayong liwanagin? Doon sa, bago tayo pumunta rito sa comprehensive application of the Decalogue. May dadagdag ka ba, no, Brother Mark? Tungkol doon sa abrogation ng law. Okay na. Kayo po, sino po yung medyo nalilito ron? Ang law ba ang moral law ba ay abrogated na sa panahon ni Jesus Christ? O ang na-abrogate lang doon, yung bisa nun? Siyempre, alam natin, ang na-abrogate lang ay hindi mismong law, kundi yung bisa nung law. At ang bisa nun ay tayo ay sumpain.
Yung moral law, ito po yung 10 utos. Yun ang moral law. Apo. Yan yung Decalogue. Tapos na doon, may natapos na wala. Anong may natapos po? Yung sa moral law, di ba moral law, yung 10 commandments? Yung na-fulfill na ni Christ doon, ano yung na-fulfill niya doon? Lahat po yun na-fulfill niya. Lahat yun. Kaya, we are not under the law. We are under grace, di ba? Apo. So, tayo namumuhay ngayon sa biyaya ng Diyos, bilang mananampalataya ni Christ, wala tayo sa ilalim ng batas. Ang ibig sabihin po kasi ng salitang wala na tayo sa ilalim ng batas, ay yung wala na tayo sa ilalim ng sumpa ng kautusan, no? Kasi yung kautusan, ito po yung pagkilala sa ating mga kasalanan. Ngayon, dahil hindi natin masunod ang kautusan, itong kautusan mismo ang gagamitin ng Diyos para tayo sumpain. Kasi hindi naman pa-assist na dito sa wala tayo sa ilalim ng batas eh. Ayun nga po. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Yung kautusan na napulpilan ni Christ, hindi na nakaano sa atin, nakakatawag doon. Itawag doon eh. Binding pa rin po sa atin yung kautusan. Bilang rule of life natin. Kasi hindi naman tayo ililigtas niyang kautusan eh, no? Susumpain po tayo ng kautusan. Yun po ang hangarin ng kautusan para tayo makitang makasalanan. Ito ang gagamitin ng Diyos para i-charge tayo sa ating mga kasalanan. Okay? So, ang layunin ng kautusan ay kung ikaw ay nasa ilalim niyan, para ikaw ay sumpain. Nung sinunod ng ating Panginoon yan para sa atin, nawala na yung sumpa ng kautusan sa atin. Pero hindi niya inalis yung buong kautusan. Nilagay niya tayong kapantay niyan. Ibig sabihin, lumalakad tayo ng naaayon sa utos. Kung may masuway man tayo dyan sa utos na yan, hindi na yan gagamitin ng Diyos para sumpain tayo. Kasi nasa ilalim tayo ng kanyang biyaya. Saka nasunod na niya yun eh. 2 Corinthians 5:20. He, God made Christ, who knew no sin. Anong verse? 2 Corinthians 5:20. 5:21. Ayun, tama ito. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo maging katwiran ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nagkaroon tayo ng katwiran. Kasi hindi tayo magkakaroon ng katwiran kung tayo ang susunod sa kautusan. Pero dahil si Jesus Christ ang sumunod sa kautusan, yung katwiran na yun ang binigay sa atin. Dito sa Galatians, nakalimutan ko yung verse eh. Sa sumpa ng kautusan ay iniligtas niya tayo, sabi rito. Hindi ko na makita. Pero ganun po sinasabi, no? Sa sumpa ng kautusan ay pinalaya tayo ng ating Panginoon. Meron pa po ba? May maliwanag na po ba yon? Sa inyo po, hindi po tayo under ng law, under po tayo ng grace. Pero hindi ko mo under tayo ng grace, wala ng law. No? Andiyan dyan pa rin ang law. Ate Jem. Galatians 3:13 po yata yun. Ayun, 3:13. 3:13. Ayun, sabi nito. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya'y naging sumpa para sa atin. Ayun, pareho ng
binanggit ni Brother Mark, no? Nang siya'y naging sumpa para sa atin sapagkat nasusulat, sumpain ang bawat binibitay sa punong kahoy. So, yun, no, maliwanag po. Ang layunin ng kautusan para tayo'y makitang dapat hatulan. Okay. Tuloy po. Wala pa bang sumesenyas? Wala pa naman, no? So, dito po tayo sa comprehensive application of the Decalogue. Okay? Sabi nung iba, marami nag-object, sabi, ang Decalogue daw ay napakakitid na definition ng morality kasi 10 nga lang daw, ano? So, this is born of misunderstanding the commandments as applying only to action. Ang pagkakaintindi nila, ang 10 Commandments doon ay para lamang sa mga aktual na gawa o yung mga gawang nakikita. Pero kung titignan natin yung kabuuan ng ng Decalogue sa chapter sa pang-10, no? Do not covet. Ayan. Yung salitang covet, yung pagnasaan, ito'y hindi aksyon, kundi ito'y pag-iisip, no? Sa book ni Matthew, may makikita rin tayong binabanggit ni Jesus Christ doon. Narinig ninyong sinabi ng mga tao nung una, huwag kang mangangalunya. Yon. Kasi para sa mga Hudyo, sa mga Pariseo, yung pangangalunya ay aktual, no? Aktual na ginagawa mo. Ikinurik ni Jesus Christ yun. Ang sabi niya, ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang tumingin sa isang babae ng mahalay sa kanyang puso ay nagkakasalanan ng pangangalon niya. Kaya ibig sabihin, ang kautusan ay hindi lamang na-apply doon sa action, no? Kundi doon sa motibong mismo, sa loob, sa isip mo. Sabi nga ni Jesus Christ sa puso nagmumula, di ba? Hindi sa pumapasok sa bibig, kundi sa lumalabas sa bibig. Kasi sa puso nagmumula ang lahat ng uri ng kasalanan, ng kasamaan. So, ang layunin talaga ang unang-unang layunin nung 10 utos ay i-direct ito doon sa iyong puso, sa kaisipan mo, kasi doon nagsisimula lahat. Bago mo magawa yung isang aksyon, nasa loob mo na yun. Okay? So, hindi lamang po ito na-apply sa action, kundi sa internal, no? The presence of an explicitly internal commandment, sabi nito, yung ika-10 utos, yung do not covet, disproves the idea of narrow limitation of the Decalogue as being about negative externals. So, hindi lamang po ito nalilimit doon sa tinatawag na negative external o yung mga huwag kang gagawa nito, puro huwag, no? Na lahat yun ay nakikita sa gawa. Hindi po. Kundi sa loob din, dapat. Sabi sa Psalm 139 verse 23, siyasatin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. At tingnan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa akin at patnubayan mo ako sa daang walang hanggan. Ito po yung sabi nung Psalm chapter 139. Siyasatin yung ating puso. At kahit sa New Testament, sa Hebrews, yung salita ng Diyos ay matalas at mabisa, no? Nakakasaliksik ito sa paghihiwalay ng bone and marrow, di ba? At nalalaman niya yung intents of the heart. Kaya ang kautusan ay hindi lamang tumitingin sa panlabas na gawa, kundi yung motibo ng ating puso. Doon sa Genesis chapter 6, may binabanggit doon
yung imagination ng heart, ng puso ng tao ay evil continually. So, ibig sabihin, sa Old Testament pa lang, ando doon na sa kalooban yung kasalanan, no? Kahit si Job, pinagmalaki niya sa Diyos na kahit kailan ay hindi siya tumingin ng may pagnanasa sa isang babae. At si Job ay una pa doon sa Genesis, no? Una pa yung kila Moses, doon sa mga unang mga magulang natin. At doon pa lang binanggit niya na yung hindi siya guilty doon sa ganong klase ng kasalanan. There are principles of application that broaden the oversight of the Decalogue. Okay. Ano ba yon, no? Yung tinatawag nating positive negative rule. Ito yung prohibition. Prohibition implies the opposite prescription. Pag sinabing huwag kang papatay, meron ding itong kaakibat na yung kabaliktaran naman ito. Pag sinabing huwag kang papatay, respetuhin mo yung buhay ng iyong kapwa. Okay? Tungkulin mo na respetuhin din bilang pagsunod sa utos ng Diyos na respetuhin mo yung buhay ng iyong kapwa. Kaya pag merong positive, meron ding negative, no? Kung sinabing huwag papatay, gawin mo naman ito. Kaya sabi, respetuhin mo yung buhay. Sabi sa 9:6, no? Ang magbubuo ng dugo ng tao sa pamamagitan ng tao ay mabubuo ang kanyang dugo, sapagkat sa larawan ng Diyos nilalang ang tao. Sa Proverbs 24 verse 11, iligtas mo silang nangadala sa kamatayan at ang mga handang papatayin, tingnan mo na iyong ibalik. Okay. Ezekiel 16:49, narito, ito ang kasamaan ng iyong kapatid na babae na Sodoma. Kapalaluan, kayamuan. Ano ba itong kayamuan na to? Sa tinapay. At ang malabis na kapahingahan ay nasa kanya at sa kanyang mga anak na babae. At hindi niya pinalakas ang kamay ng dukha at mapagkailangan. So, kung merong binabanggit na huwag, meron ding binabanggit na gawin mo naman itong bagay na ito. Kasi pag hindi mo ginawa, alam mong mabuti, ito'y kasalanan. You shall not steal. Ito, huwag kang magnakaw. Negative na kautusan, no? Ang kabaliktaran naman ito, have your honest living and giving. Ang sabi sa Ephesians 4:28, ang nagnanakaw ay huwag nang magnakaw pa, bagkus magpagal, na igawa ang kanyang mga kamay ng mabuting bagay upang siya'y may maibigay sa nangangailangan. Ito pong part na ito ng pinag-aaralan natin, alam ko na ituro na ito ni Deacon Anthony, tungkol doon sa kung ano yung negative, di ba? Kung meron mang negatibo, meron ding positibo. There is a counterpart, sin of commission and omission. Ito, nabanggit ko na po kanina. Sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. So, ang kasalanan pala ay hindi lamang doon sa mga ipinagbabawal na mga huwag-huwag, no? Kundi yung dapat mong gawin na hindi mo ginawa, ito ay kasalanan. We must understand holiness always positively and negatively. Yan, dapat nating unawain ang holiness positively and negatively. Sa 2 Corinthians 7:1, yamang taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Okay? Magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan ng laman at ng espiritu na pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. Ito po yung dapat nating maintindihan pag pinag-usapan yung holiness. Merong positive,
At meron ding negative, no? Ito, magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan. Ito po, ito yung tinutukoy na negative. Pangalawa, active motive role. Every command covers all that lead to it, including motives. Yan, ito yung binabanggit natin kanina, no? Sa bawat kasalanan, nandoon yung, o sa bawat aksyon, andoon yung motibo. No? Maliban na lang doon sa mga kasalanang hindi mo naman talaga intensyon na mangyari, no? Katulad halimbawa ng mga nakakasagasa, biglang may tumawid, napatay mo, nasagasaan mo. So hindi po 'yun intentional, di ba? 'Yun po ay mga hindi sinasadya. At meron din binabanggit sa Old Testament ng mga kasalanan o mga pagpatay na hindi sinasadya, no? At merong mga kaukulang paghahandog doon na angkop lamang doon sa bigat o gaan ng kanilang mga pagkakasala. So, bawat command ay merong mga bagay na naglilid doon, no? Merong motibo. Lagi. So, sabi rito, you shall not kill. O siyempre, pag ang isang tao ay pumatay, nandoon lagi yung hate. Kaya tayo pumapatay, dahil tayo ay napupuot. Sabi sa 5:21 ng Matthew, narinig ninyo na sinabi sa mga tao nung una, huwag kang papatay. At ang sino mang pumatay ay mapapasapanganib sa kahatulan. Ito na, banggit na po natin ito kanina. Datapot sinasabi ko sa inyo na ang bawat mapuot sa kanyang kapatid ay mapapasa panganib sa kahatulan. At ang sino mang magsabi sa kanyang kapatid, Raka, ay mapapasa panganib sa Sanhedrin. At ang sino mang magsabi, ulol ka, ay mapapasa panganib sa impyerno ng apoy. So, ando doon, makikita na po natin dito na sa bawat ginagawa ng taong masama, yun po ay nagmumula sa kaibuturan ng kanyang puso. Ando doon po lagi yung motibo. No? Kaya yung isang taong nagtaksil sa kanyang asawa, maraming motibo, di ba? O maaring ayaw na niya, hindi niya na mahal yung kanyang asawa. O kaya, nakita niya yung maganda at nagnasa siya ron. So, ando doon yung motibo palagi. Okay? So, nagsisimula po sa motibo. Ito, you shall not commit adultery. Ito yung thoughts of lust. Andi dito po lagi yung motibo ng lust. Narinig ninyong sinabi, huwag kang mangangalo niya. Datapot sinasabi ko sa inyo, ang bawat tumingin sa isang babae na taglay ang masamang hangad ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa kanyang puso. So dito ang ginamit ay babae. Pero siyempre ang babae tumitingin din sa lalaki, di ba? Kaya hindi lamang ito nalilimit sa mga babaeng sa mga lalaki, no? Lahat ng mga tao ay nagtataglay nito sa kanyang puso. So, ito po yung tinuro ni Deacon Anthony, no? Mortification begins and ends with thoughts or motives, not just actions. So sa bawat ay katotohanan yan, mas marami tayong kasalanang pinag-iisipan lagi. Hindi man na sa katuparan sa pamamagitan ng aksyon, pero napakarami sa puso natin yan, no? Yung nandoon, minumura mo na yung kapwa mo, sinisiraan mo, nagwi-wish ka na sana may mangyaring ganito sa'yo. Lahat yon ay nasa puso, nasa ating isip. Hindi man natin maisagawa yung mga bagay na yon, pero kitang-kita ng ating Panginoon yon, no? Kaya ang kabanalan ay hindi lamang sa aksyon, kundi sa kalooban natin.
we must exercise holiness both internally first, panloob muna, and then externally. Sa Matthew 23 verse 26, ikaw bulag na Fariseo, linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. Maliwanag po itong sinabi ng ating Panginoon dito, no, sa mga Fariseo. Linisin mo muna ang loob ng saro at ng pinggan upang luminis naman ang kanyang labas. May tanong po? Okay, wala pa. Panghuli po. Ito na tayo sa panghuli. Evangelical obedience to the Decalogue. We are under law to Christ. Under pa rin tayo ng law in the sense na tayo ay under ni Jesus Christ, no? Kasi si Jesus Christ po ang sumunod ng kautusan para sa atin. So under tayo basically talaga ng Panginoon, sa grace ng Panginoon. The law is written upon the heart. Ang kautusan ay hindi na isinulat doon sa dalawang tablet ng stone, kundi inilagay na sa ating puso. Sa Jeremiah 31 verse 33, kundi ito ang tipan na aking ipakikipagtipan sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon, sabi ng Panginoon. Aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso. At ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. 2 Corinthians 3:3, yamang nahayag na kayo'y sulat ni Kristo na pinangasiwaan namin, hindi isinulat ng tinta, kundi ng Espiritu ng Diyos na buhay. Hindi sa mga tapyas na bato, kundi sa mga tapyas ng pusong laman. Yan, no? So isinulat na ng Panginoon ang kautusan sa ating puso, at ang kanyang espiritu ay tumitira na rin sa atin. Sa Hebrews 8 verse 10, sapagkat ito ang pakikipagtipang aking gagawin sa sangbahayan ni Israel pagkatapos ng mga araw na iyon. Sinasabi ng Panginoon, ilalagay ko ang aking mga kautusan sa kanilang pag-iisip at sa kanilang mga puso'y aking isusulat ang mga ito. At ako'y magiging Diyos nila at sila'y magiging bayan ko. So ito po yung tipan, no? Ito po yung parang renewal, kasi ang sabi ng iba, ito ay renewal ng tipan, no? Kasi ang tipan ng Panginoon noon ay ginawa sa pamamagitan ni Abraham, no? Sa pamamagitan mo ay pagpapalain ng lahat ng bansa, at siya nga ay binigyan, ay siya ay tawag dito, na-justify ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. At nung si Abraham ay nagdududa pa, no, na kung tutuparin ba ng Diyos yung kanyang tipan na yon, ay pinalabas siya, pinasilip sa kanya yung yun ang pangako ng Diyos, no, yung iyong anak ay magiging kasindami ng bituin sa langit, magiging kasindami ng buhangin sa lupa. At paano niya patutunayan na ng Diyos, natutuparin niya yung pangakong yon, no? Makikita natin niya sa Genesis 15:7. Ang istorya doon, si Abraham ay pinakuha ng Diyos ng mga hayop, no? Ay, ano ba yun? Yung vision yata, di ba? Vision. Parang pinakita sa vision niya yun eh. Pinagawa, no? Pinagawa ng Diyos kay... Hindi, ang una muna ron, parang... pinagkatay si Abraham ng hayop, hinati sa gitna, at inilagay sa magkabilang gilid. Pero yung ibon, hindi niya hinati, no? At ang sabi ng Panginoon, at dadaan siya ron sa gitna nun. Pag hindi tinupad ng Diyos
ang kanyang pangako kay Abraham, matutulad siya doon sa hinating mga hayop. Ganito ang mangyayari sa akin pagka hindi ko tinupad yung utos na ito, ay yung tipan na ito. So, ibig sabihin, talagang iaano ng Diyos yung kanyang sarili, mamamatay siya kung hindi siya tutupad sa kanilang kasunduan. Pero ang Diyos kasi tapat siya sa kanyang pangako no? Kaya inano niya yung kanyang sarili na siya ay na gano'n ang mangyayari sa kanya pag hindi niya tinupad yun. So, yun ang tipan ng Diyos, no? Kanyang tutuparin ang kanyang pangako. At dito nga, ito yung renewal, sinasabi nilang renewal ng covenant, isusulat na niya yung kanyang kautusan sa ating mga puso. Yan ang dahilan kung bakit nung tayo ay na-regenerate, lagi nating hinahanap ang Diyos. Lagi nating gustong bigyan ng kaluguran ang Diyos. Gusto nating hanapin palagi ang Diyos, no? Actually, nung tayo naging Kristiyano, hindi na nawala sa isip natin ang Diyos. Di ba? Hindi na nawala sa isip natin ang Diyos. At ito'y kinukultivate na lang natin yung ating kabanalan sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita at pagbabasa ng banal na kasulatan. So, nandito yung tinatawag na pagbabago ng medium, Dati sa tablet of stone, ngayon sa puso na. Na-direct na sa atin internally, nilagay na sa ating kalooban. Para anuman yung ating nasain, ay makikita sa ating mga gawa. Iisa lang yung kautusan, parehong law, no? Pero ang nagbago lang ay yung medium. Dati nakasulat sa tablet of stone, pero yung mismong kautusan na yon ay isinulat din sa ating puso. Hindi nagbago yung kautusan, nagbago lang yung pinagsulatan. Sinulat sa ating puso dati sa... Kaya sabi, His commandments are not burdensome. Yan, 1 John 5:3, when motivated by love. Pagka mahal mo ang isang tao, gagawin mo ang lahat-lahat sa kanya, Obedience is not by legalistic goal of being saved by the law. Okay? Ang pagsunod natin ay hindi ito legalistic goal ng dahil ikaw ay na-save na sa law. Kundi ito ay motivated by love. Obedience is now the response of love to the grace and goodness of God. Kaya nung tayo ay na-born again, nung tayo ay pinawalang sala, nung tayo ay naging mamamayan ng langit, lalo pang na-intensify yung ating pagsunod sa Diyos. Nung tayo ay nung hindi pa tayo Kristiyano, sumusunod na tayo sa Panginoon, nung naging Kristiyano na tayo, pinanganak na tayong muli, mas lalong nai-intensify yung ating pagsunod sa Diyos. So, ang challenge po ay, be motivated by love for the gracious Savior. And obedience follows. Dapat laging merong pag-ibig. Kung may pag-ibig, susunod ang pagsunod. May sumesenyas na po ba? Okay na po ba ang... okay na. Siyempre, wala na pong tanong, So, tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mga kautosang laging nagpapaalala sa amin na kami ay dapat sumunod sa iyo, Panginoon. At salamat sapagkat ito'y sinulat mo na sa aming puso, Panginoon. Meron na po kaming motive para gawin ang mga bagay ng naaayon sa iyong kalooban. At hayaan mo, Diyos, na sa aming pinag-aralan, Panginoon, ay masira namin ang mga maling katuruan tungkol sa iyong kautusan na ito'y na-abrogate na sa pamamagitan ng grace. Kundi lalo pa nating pinagtitibay ang kautusan dahil ito ang itinuro mo sa bawat isa amin
Panginoon, tulungan mo po kami, Panginoon, na matupad, masunod ang iyong mga utos sa amin na motivated, Panginoon, ito ng pag-ibig sa aming kapwa. At iyan mo, O Diyos, na sa buhay namin ay makita namin ang iyong mga kautusan na siyang gabay namin sa aming buhay kabanalan. At salamat po, Panginoon, dinadalangin din po namin, O Diyos, ang pagkaing aming pagsasalusaluhan ngayong hapon. Basbasan mo ito, O Diyos, bigyan mo po kami ng kalusugan at kalakasan sa pamamagitan ng mga biyayang patuloy na pinagkakaloob mo sa amin. Pagpalain mo, Panginoon, ang mga taong naghanda ng mga bagay na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.